Magkasama pa rin sila ni Arman. Hindi ito umaalis sa tabi niya. Naiinip na siya. Gusto na niyang umalis sa lugar na noon lang niya napuntahan. Saan mo gustong pumunta? Hindi ko alam. Basta ayoko na dito. Ayoko na sa tahimik na lugar. Nakakabingi ang katahimikan dito. Si Jenny, nasaan na kaya siya? Puntahan natin siya. Hindi na kami nakapag-usap pagkatapos ng party. Hindi ko na rin alam kung saan siya nagpunta. Pero tiyak kung wala siya sa lugar na pinanggalingan natin. Nakangiting tugon ni Arman sa kanya. Gusto mo ba si Jenny? Hindi. Nararamdaman ko na ikaw ang gusto ko. Pero bakit mo siya hinalikan? Dahil sa mundong ito, hindi na mahalaga ang anumang physical na bagay o kahit ang katawan ng tao. Mas importante na ang nararamdaman. Nalito na naman siya dahil sa naging pahayag ni Arman. Mundong ito, anong ibig mong sabihin? Wala akong ibang ibig sabihin maliban sa tunay na kahulugan ng sinasabi ko sa iyo. Ikaw ang mahal ko, Emily. Kaya mas pinili kong makasama kita at hindi na tayo magkalayo. Muling pahayag ni Arman. Lalo naman siyang naguluhan at kailangan niyang malinawan kung anong pakay sa kanya ni Arman. Bakit pa ito nagbalik gayong buong akala niya ay patay na ito? Ginugulo na lamang ba siya nito? Mahal mo ako, Arman? Oo, hindi mo na ako maaaring mahalin, Arman. Tinatapos ko ng anumang namagitan sa atin noon. Sabi niya, walang katapusan ng pag-ibig natin, Emily. Pag-ibig. Alam kong tayo ang para sa isa't isa, kaya tayo nagkitang muli. Sabi pa sa kanya nito, imposible ang sinasabi mo, Arman. Hindi silang dalawang para sa isa't isa. Nakapamili na siya noon at si Joaquin ang pinili niya. Kahit nagtaksil pa siya, si Joaquin at si Joaquin pa rin ang pipiliin niya. Hindi sumuko si Emily. Ipinaliwanag niya kay Arman kung bakit kailangan nilang tapusin ang anumang kaugnayan nila sa isa't isa. Kailangang maunawaan ni Arman na sila ni Joaquin ang tunay na para sa isa't isa. Naalala mo bang nangyari sa atin bago tayo na aksidente? Arman, parang kanina lang ang lahat. Nakangiting wika ni Arman. Oo nga, tama ang naging pahayag ni Arman. Parang kanina lang nangyari ang lahat kung ang konsepto ng oras ang pag-uusapan. Parang dikit-dikit na pangyayari lang ang mga naganap sa kanya, sa kanila ni Arman. Ni hindi na nga niya maalala kung anong araw at kung anong oras na. Pero hindi na mahalaga yun. Mas mahalaga na magkausap silang muli ni Arman. Masabi niya ang mga bagay na hindi niya sabi noon bago pa sila maaksidente. Bago pa nangyari ang lahat ng namagitan sa atin, ang aksidente, tinugon ko na ang pag-ibig ni Joaquin at may plano na kaming magpakasal. Walang bakas na hinanakit sa mukha ni Arman, kaya't buong akala niya tinatanggap ng maluwag ng lalaki ang lahat sa kanyang sinabi. Ito na ang huli nating pagsasama dahil pagbalik ko ng Maynila, magpapakasal na kami ni Joaquin. Alam kong mapapatawa niya ako sa mga nagawa kong kasalanan dahil handa akong pagbayaran ng lahat. Emily, hindi ka na babalik kay Joaquin. Magkasama na tayo sa lugar na ito. Hindi na mangyayari ang anumang sinasabi mo. No, Arman. Babalik ako kay Joaquin. Alam kong hinihintay niya ang pagbabalik ko. Paniniyak pa niya sa lalaki. Kailan at paano? Natigilan siya sa tanong ni Arman. Kailan at paano? Bigla siyang nag-isip ng isasagot. Kailan at paano nga ba? Ngayon, kung maaari ay ngayon, tugon niya sa lalaki. Paano? Babalik ako ng Maynila. Sabi pa niya kay Arman. Yun lang tanging paraan na alam niya. Babalik siya ng Maynila dahil alam niyang doon niya iniwanan si Joaquin. Nagpakawala ng ngiti si Arman. Hindi mo na magagawa ang sinasabi mo. Dito na tayo sa lugar na ito, sa oras na ito. Hindi na tayo aalis dito. Anong ibig mong sabihin? Hindi na sinagot ni Arman. Sumigaw siya. Arman, anong ibig mong sabihin? Pero wala na siyang narinig na anumang sagot o paliwanag. Sapat na ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Arman, mag-uusap tayo. Marami akong gustong malaman. Marami kang kailangang ipaliwanag sa akin. Nasabi ko na ang lahat ng kailangang sabihin. Hindi niya lubos na maunawaan ang sinasabi ni Arman, pero tumututo lang ang loob niya sa nais nitong mangyari. Kahit natukso pa siya noon sa lalaki, kahit pa may isang bahagi ng puso niya nagsasabing mahal rin niya ito, kahit nagkasama sila sa bingit ng kamatayan, si Joaquin pa rin ang tunay niyang mahal. Si Joaquin ang lalaking gusto niyang makasama sa habang buhay. Natigilan siya dahil sa salitang habang buhay. Naalala niyang patay na si Arman. Kaya tutol ang loob niyang makasama ito. Imposible nang makasama niya ito ng habang buhay dahil patay na ang lalaki at siya ay buhay pa. Muli siyang natigilan, nagduda, nagtaka. Buhay pa ba siya? Kailangan maging malinaw sa kanya ang lahat.
Kailangan niyang itanong kay Arman kung buhay pa siya. At kung buhay pa siya, gusto niyang makatiyak kung patay na ba si Arman. Arman, nawala sa paningin niya si Arman. Hinanap niya ito. Nagpabaling-baling siya ng tingin. Pero wala na ito. Iniwan siya nito sa lugar na hindi niya alam puntahan at hindi niya alam kung paano si aalis. Nagalit ba sa kanya si Arman dahil sa mga sinabi niya rito? Nasaktan ba ito dahil mas gusto niyang balikan si Joaquin kaysa piling manatiling kasama ito? Naglakad siya. Naglakad siya ng naglakad. Hahanap siya ng daan palabas, palayo kay Arman. Hindi siya makapapayag sa sinasabi nito. Mahal niya si Joaquin. Babalikan niya ito. Sa puso't isip niya, si Joaquin pa na ng lalaking para sa kanya. Patay na si Arman. Iyon ang sinisigaw nito. Ano't gusto siyang angkin nito. Nagtatakbo siya. Nagtatakbo na nagtatakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit hindi nauubos ang daan na nilalakaran niya. Hanggang sa pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang malalim na bangin. Nagtitili ng malakas si Emily. Isinisigaw niya ang pangalan ng lalaking gusto niyang sumakloro sa kanya. Joaquin. Umungol si Emily. Nakahiga siya sa kama. Nasa loob siya ng ICU ng ospital na pinagdalhan sa kanila noon ni Arman. Maraming aparato na nakalagay at nakakabit sa kanyang katawan. May life support. Naka-oxygen din siya. Ilang buwan na ang nakalilipas matapos ang aksidente. Pero comatose pa rin siya. Wala siyang malay tao. Ilang buwan na rin mula nang ibalik si Arman sa hometown nito para ilibing. At kung anong nagaganap sa diwa at isipan ni Emily sa malalim na pagtulog ay hindi lamang basta isang panaginip. Tinawag ang pangalan ni Joaquin ng telephone operator ng ospital. Dr. Joaquin Arcilla, Intensive Care Unit please. Paulit-ulit iyon hanggang sa natawag ang atensyon ni Joaquin habang may iniasikaso itong pasyente. Iniwanan ni Joaquin sa assistant doctor at nurse ang pag-aasikaso sa isang pasyente. Nagmamadali si Joaquin sa paglalakad sa hallway ng hospital patungo sa ICU. Halos tumakbo siya. Alam niya kung bakit siya pinapupunta ng ICU. It concerns Emily. Anything na may kinalaman kay Emily ay sila ni Nadia ang unang pinagsasabihan at pinagpapaalaman. Si Nadia ang instant family ni Emily pero minsan may hindi niya ito pinabayanan. Gano'n niya kamahal ang nobya. Kasabay ng paglibing sa katawan ni Arman sa hukay. Inilibing na rin ni Joaquin sa limot kung ano man ang naging kasalanan o pagtataksil na ginawa sa kanya ni Emily. Mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng babae. Pumasok siya sa loob ng ICU kung saan nakaratay si Emily. Naroon na si Nadia. Nakikinig sa sinasabi ng attending doctor na sumuri kay Emily matapos i-report dito ang pag-ungol at paggalaw ni Emily. Ilang sandali pa lang ang nakakalipas. Nilandan ni Joaquin na nagpapaliwanag si Dr. Einstein tungkol sa kondisyon ni Emily. Nakinig siya sa sinasabi ng doktor. Nag-react daw ang katawan ni Emily dahil sa pagbabago ng posisyon sa pagkakahiga at umuungol na ito. Pwede raw nananaginip si Emily. Pwede ring magising any moment kung papalarin. Tanging ang pagising na lang ni Emily ang magiging kaligtasan para mabuhay na muli. Though stable ang kondisyon ni Emily, hindi pa rin nagagawang alisin ang mga aparatong nakadikit sa katawan bilang life support. Maging ang tube na nakasaksak sa ilong ay nagbibigay kay Emily ng oxygen ay hindi inaalis. But she's still in deep sleep, sabi ng attending doctor kay Joaquin. We don't know how far it will take. Maybe tomorrow, maybe next week or a month, or maybe never. Sabi pa ng kasamang doktor ni Joaquin na si Dr. Einstein. Napabuntong hininga si Joaquin. Akala niya gigising na si Emily dahil nagre-react na ito. Pero hindi pa pala. Lumabas na ang doktor at ilang nurse na kasama ito. Naiiwan si Joaquin at Nadia. Wala na silang masabi sa isa't isa. Napag-usapan na nila ang lahat. Napag-desisyon na nilang dalawa ang dapat gawin kay Emily. Ang tanging hinihintay na lamang nila ay ang magising si Emily. Never he entertained in his mind na hindi na magigising pa ang babae. Joaquin, sambit ni Nadia. I have to go. It's okay, dito muna ako. Nauunawaan niya ang kalagayan ni Nadia. May papel niya itong uuwian. May naghihintay na asawa at mga anak. Samantalang ang binata, he can stay beside Emily all the time. Umupo si Emily malapit sa kamang kinahihiga ni F. Naramdaman niya ang pagpisil ni Nadia sa balikat. Pati nito ang pinagdadaanan niya. Maraming beses niyang naipakita sa kapatid ng babaeng pinakamamahal kung gaano niya kamahal si Emily. Lumabas na ito ng silid. Naiwan sa silid si Joaquin. Nakatitig sa magandang mukha ni Emily. Ginagap niya ang kamay ni Emily. Kinausap niya ito. Marami siyang sinabi sa nobya. Mga salitang hindi niya alam kung naririnig siya ni Emily. Pero umaasa siya. Nagbabaka sakali.
Huwag mo akong iiwan, Emily. Marami tayong pangarap na hindi pa natutuwag. Huwag mong hayaan na di maisakatuparan ng lahat. Pakakasal tayo. Mag-honeymoon sa Paris. Magkakaanak. Magiging maligaya. Magsasama tayo ng habang buhay. Iyan ang pangako ko sa iyo, hindi ba? Hawak-hawak niya ang kamay ni Emily. Lumaban ka, Emily. Matagal na natili sa loob ng ICU si Joaquin. Ayaw niyang iwanan si Emily. Ayaw bitawan ng mga kamay ng babae na tila nagsisilbing tali na nagdurugtong pa sa kanila. Ipinangako niya sa sarili na hindi niya basta isusuko si Emily sa kamatayan. Napataka ng luha niya ang kamay ni Emily. Umuwi ng bahay si Joaquin. Mag-isa lang siyang naninirahan sa malaking mansyon. Solong katawan siya dahil nasa ibang bansa naninirahan ang ama't ina kasama ang iba pang mga kapatid. Noon pa siya pinapag-abroad dahil may ospital siyang mapapasukan doon, pero ayaw niya. Mas komportable na siya sa Pilipinas, sa klima, sa mga tao. Sanay na siya dahil bukod sa mga kaibigan ay hindi siya magawang iwanan si Emily. Pinatayo niyang mansyon ilang taon na ang nakalilipas. Inakala niyang doon sila maninirahan ni Emily pagkaraang makasal. Napakalaki ng bahay para tirahan niyang mag-isa. Nangarap siya na magiging masaya ang bahay na iyon dahil pupunuin nila ni Emily ng mga anak at mga gandang alaala. Pero hindi na natupad ang pangarap o mas gusto niyang isipin at sabihin na hindi na natutupad. Umaasa siyang gigising si Emily. Magpapakasal sila. Magkakaanak. Mapupuno ng magandang alaala ang bawat sulong pang bahay na iyon. Humiga siya sa malambot na kama. Saglit lang ay agad na siyang nakatulog. Mahimbing noong unang ngunit ang mga sumunod na sandali ay sandali ng pagkabalisa. Napanaginipan niya si Emily. Hinahabol raw niya ito. Tinatawag. Sinusundan. Pero hindi siya nakikita ni Emily. Hindi siya narinig. Naglalakad daw si Emily sa isang madilim na lugar. Naghahanap ng liwanag. Naglakad ito ng naglakad. Humanap ng daan palabas. Palayo kay Armand. Hinahanap ang daan patungo sa kanya. Mahal siya ni Emily. Tiniyak sa kanya ni Emily na mahal siya nito at babalik ito sa kanyang buhay. Nagtatakbo si Emily. Nagtatakbo ng nagtatakbo. Hindi alam kung saan pupunta. Ngunit hindi na uuwas ang daan na nilalakaran ito. Hanggang sa pakaramdam ni Emily ay nahulog ito sa isang malalim na bangin. Nagtitili ng malakas si Emily. Isinigaw ang pangalan ng laking gusto nitong sumaklolo at mag-amang sa bangungot na kinasasadlakan nito. Joaquin, ililigtas sana niya si Emily. Ngunit humarang si Armand. Hindi siya hinayaan itong makalapit sa babae. Emily, sigaw niya sabay balikwas ng bangon. Humihingal pa siya para siyang nagtatakbo ng malayong malayo. Emily, nangamba si Joaquin na baka nasa panganib ang buhay ni Emily kaya niya napanaginipan. Bumangon siya agad at tumawag ng ospital para alamin ang kondisyon ni Emily. Nakausap niya ang head nurse ng ICU. Maayos daw naman ang kalagayan ni Emily. Nakahinga ng maluwag si Joaquin, pero anumang gawin niya para makabalik sa pagtulog ay hindi na niya nagawa. Tinignan ni Joaquin ang wall clock. 10 oras ng gabi. Pilit siyang bumalik sa pagtulog, pero balisa na siya. Ayaw na siyang dalawin ng aktok. Nagpasya siyang lumabas ng silid at kumuha ng isang bote ng wine at isang kopeta. Nagpunta siya ng teres. Umupo sa isang upuan doon. Bukas ang ilaw. Sa teres na nagsisilbing lilawanan niya. Linaman niya ang malamig na gabi. Pinagmasdan ng tila na tutulog na paligid. Panay ang lagok niya ng wine ay sinasali niya sa kopeta. Umaasa siyang siyang huli dala ng kanyang iniinom. Pero hindi. Sali pa